Sa patuloy na revamp ni Public Works Secretary Vince Dizon sa ahensya, nakatakdang puna ng nasa halos 2,000 bakanteng posisyon sa DPWH. Nagtalaga rin ng bagong officer in charge, Undersecretary for Convergence and Technical Services si Dizon, matapos ngang madawit at bumaba sa pwesto ang isa sa kanyang tauhan. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almohano. 1,973 o halos 2,000. Yan ang bilang ng posisyon sa Department of Public Works and Highways na nananatiling bakante sa kasalukuyan ayon kay Secretary Vince Dizon. Ang priority natin para punuan ang mga iba't ibang posisyon na ito ay sa loob ng DPWH. Unang-una, iangat muna natin ang mga deserving, honest, hardworking people already in DPWH. Kasama na po ang mga job order employees natin ngayon. Aniya, magkakaroon ng kwalifikasyon at sistema sa pagpili ng ipopromote. Mistulang reward ito sa mga empleyadong totoo at tapat aniya na nagseserbisyo sa ahensya at sa bayan. Kaugnay nga nito, inanunsyo ni Dizon sa flag raising ceremony ng ahensya ngayong Lunes ang pagkakatalaga kay Engineer Lara Esquibil bilang bagong officer in charge Undersecretary for Convergence and Technical Services. I had a very long conversation with Director Lara. No, syempre, ano siya, no? Natatakot siya. No, hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa intriga, dahil sa paninira. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-aalala. Basta gawin mo lang ang tama, gawin mo ang nararapat, keep your integrity, and you will be okay. Papalitan ni dating Bureau of Design Head Esquibil si Aray Perez na nagbitiw sa pwesto noong Biyernes. Ito'y matapos ituro ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na konektado si Perez sa mga sangkot na kontratista ng maanomalyang flood control project sa bansa. Appointing one person does not solve a problem. So ang kailangan, tama, mag-umpisa tayo sa tao, magagay tayo ng mga honest, hardworking, may integridad. We have to change the system. Samantala sa pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control scandal, kahon-kahong dokumento at papeles ng flood control at infrastructure projects ang hawak na ng DPWH. Ang ilan sa mga ito kabilang sa top contractors na sangkot sa anomalya ang nakalistang gumawa. Gaya na lang ng St. Matthew General Contractor and Development Corporation at St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng kontrobersyal na mag-asawang Diskaya at maging ang Wawaw Builders. Makikita rin sa mga kahon ang lugar o distrito kung saan galing ang mga dokumento, gaya ng sa Bulacan 1st and 2nd District at Quezon City. Nakatakda itong suriin at pag-aralan parang ahensya para malaman kung madadagdagan pa ang 20 individual na nasampahan na nila ng kaso sa Office of the Ombudsman. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.